Meron ba kayong kalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na makinig at manood sa ating kaugnay Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute Region 5 kasama si Sirlo Nuiles tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga dito sa PBN, TV5 at DCOK-FM, ating kaugnay Teleradyo Magazine. Diyos Marinaga po sa Induga Boss. Welcome na naman sa ating another edition ng ating kaugnay Teleradyo Magazine program. Kasi lumilis po ang sa indong regular na kaibaran. At syempre, yan po si Kuya Mike. Mike? Maray na aga po sa Induga Boss, mga ating kaugnay. Yan, medyo kita hali sa sarong masabaw na simana. Medyo nagbisita sa atin ng bagyo, no? Pero sabi nga nila, kahit anong bagyo ang bumisita, ay the show must go. Oo, at okay pa rin tayo sa ating rehiyon at sa ating pong programa. At siguro babatiin din natin, Mike, ang ating mga regular listeners, mga enrollees sa 5 munisipyo, no? At siyempre, isang sarong syudad, no? Mga taga-Iriga at 2 syudad, Iriga City, Naga City, at Bili, Bula, and ang munisipyo kang Kanakman. Okay. So maray na aga po sa Induga Boss, mga satuyang mga enrollees sa satuyang School on Air on Vegetable Production. Ano bang nangyari sa ating ngunya na semana, Mike? Aside from bagyo, ano yung mga naging activities natin sa ATI, sa ating opisina? Bago muna yan, sir, paabutan tamo na ning maugmang pagbati sa indang aldaw ni kumpleanyo si mga sa mga birthday. May birthday kadtong nakaaging semana pig-greet na sindang. Ngunyan man ito man mga nag-birthday kang pun kadtong Lunes hanggang ngunya na Sabado. So happy birthday po sa Induga Boss. Sana maski sabi untang aning may barabagyo, birthday pagirarin daw, happy manggiraray. Okay, para po sa Induga Boss, narito po ang ating birthday greetings. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. Bueno, padagos pa rin po kita mga tugang sa ating kaugnay at kang sarong semana pa namin nag-text sa atin Mike, si Ma'am Cherry Nunez. Opo, of Santa Cruz National High School sa Kanakman. Good morning po. Ang sabi niya, sir, I find the lecture so educational kasi naghahagad po si Ma'am ning kung pwede kita mga lecture pwedeng gamiton daanin po sa indang mga estudyante sa ni sir itong sa senior high school kasi may subject yan may garo itong sinasabi nindang pwede mong kunon na sa agrikultura. Dahil sa DepEd bagay na-alarmin yan ang gulayan, no? Aside from itong isang programa na rin kang Department of Agriculture ay pati sa edukasyon, no? Kaya maganda rin po yan, ma'am. Siguro mas magayon din, ma-recommenda niyo rin po sa ating mga estudyante, sa mga mag-aaral sa inyong pong eskwelahan na mag-antabay din, no? Magdalan sa ating pong programa kada Sabado. Makakanood, talagang makakanood sinda aside from siguro itong lecture kang sa 4 walls lang sa indang classroom, ay may another pa sindang learning na makukuha sa satuyang pagklase di sa ating kaugnay. Okay, so ang ating activities for the week, Mike? Kang semana pong nakaagi, although kita binisita kang bagyong Lawin, pero sa ATI po may nagbisita. Pero bako si Lawin, ininutan ninda si Lawin.
nagbisita po si mga taga Region 4A, si itong mga Vegetable Growers Association po ninda, na nagkaigwasinda ning experiential learning na parang maduman po kasi sinda sa mga iba-iba pang mga vegetable grower association manigdi sa tuyang rehiyon. May tulong aldaw sinda kang simanang ito nakaagi na nagduruman sinda as in nag-field visit at least itong makanood sinda sa iba pang mga ginigibo lalong-lalo na digdi sa tuyang rehiyon. Okay, kasama rin gano'n dyan yung ibang mga farms, vegetable farms, no? Para sabi mo nga, learning site. Sila. Mga learning sites din ng ATI. At I think ngayon ay nasa Legazpi sila o sa Albay. Opo, ano sinda duman kasirlo sa mga sa tuyang learning site na kang ATI. Oo, ang head ng party is si Doc Olan. Doc Olan po, ang ATI RTC Region 4A. So, yun po yan. Nasa trainings naman pala at iba activities kang agriculture. Kang Thursday po, kita sir at least nagkaigo kitang pagkakataon na maka-attend kadtong pagkaaga sa Department of Agriculture digdi sa San Agustin na nagkaigo sindang inauguration ceremony kadtong bago nindang Regional Organic Research and Development Center. Yung blessing na rin. Blessing and inauguration. Na pero itong building na ito, itong center na ito, in collaboration po kang Department of Agriculture, kang Region 5, saka kang Bureau of Agricultural Research. Na ang naging aming guest nga ay si Director Eliazar. Opo. Kang Bureau of Agricultural Research po. Okay, and then the training on candle making. Yes po, katapos na po bagang magduman sa sa DA kang pagkaaga, nagdiretso po kami immediately after po katong pag-attend bining inaugural ceremony duman, diretso po kami sa San Isidro to sir? O part pa kang San Isidro Naga City. Para po duman man sa sinasabi mong training on candle making. Na ini man po inisponsoran and then at the same time in collaboration kang Metro Naga Agri-cooperative. Bago lang po iniyo, sabi nga ni katong nakaulay ta duman last June. Talagang lang ninda si kang side ng kooperatiba. So naugma sinda during that time na sinda nakapag first ninda ito na matawan na ning training na ay ATI. So naugma po sinda sir, sa indang board of director. Sa board of director and chairman. And then chairman kang BOD ninda na si Madam Delia Espirida, and of course si mga members pa kang Minaco or Metro Naga Cooperative, yung Agri-cooperative. Okay, good morning po. Good morning sa Indogabus po. Sana ay dakula man ang nanula natin doon sa ating training, kahit one day lang po yan, pero nahiling nyo man, napag-adalan po natin yung mga methodologies ng paggibo ng mga scented candles. Tama scented pa yan. Napapanahon sinda kasi haranina ang undas. Kaya medyo maabot na naman yung bulan, sunod na bulan, na magiging ang kandila mabenta. So napapanahon sindang maray. Okay, wala na ba tayong niliwan mic sa ating mga babatiin, no? Siyempre, of course, yung ating mga enrollees at ngayon ay mabalik po kita. Diretso na kita naman sa ating leksyon sa vegetable production. At yan, makalipas po ang pagiramdom.
Meron ba kayong kaalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kaalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na makinig at manood sa ating kaugnay Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute Region 5 kasama si Sirlo Nuiles tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga dito sa PBN, TV5 at DCOK-FM, ating kaugnay Teleradyo Magazine. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. I'd like to ask you, ano ang pwede natin gawin sa Bicol within the parameters of the vision of the President of the Republic of the Philippines right now? So please bear with me. Allow me to present to you yung ating bagong pananaw sa agrikultura. No? Ang atin pong mission is available and affordable food. Wala pa akong narinig na presidente in recent memory, correct me if I'm wrong, Congressman Lagman, but I have not heard a president in recent memory who really gave emphasis to food production, availability, and affordability of food as one of his major campaign promises. But this president did in the last campaign. Sabi niya, it is my moral obligation to provide available and affordable food for my people. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Meron ba kayong kaalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kaalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na makinig at manood sa ating kaugnay Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute Region 5 kasama si Sirlo Nuiles tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga dito sa PBN, TV5 at DCOK-FM, ating kaugnay Teleradyo Magazine. Okay, balik po tayo sa ating kaugnay at Mike, dito tayo ulit sa ating leksyon. Okay? Kasirlo, ito nga rin kang sarong simana, talagang sinabi ta na magayon na si lecture ni ito yung sa itong resource person na si Sir Darius Bernardino. So ngunyan mapadagos po ang sa iyang leksyon sa iyang mga dapat pang itao asin mga dapat pang maaraman do mga estudyante na kung paano talaga ngunyan ang kasi naglaog na kita duman sa duman sa sinasabing seed morphology etc. Ini yung masunod na talagang yaon na ang soil ma-analyze na ning soil, ning klase ning soil, ano ang dapat na maitao or maitanom duman sa klase kang soil na to and etc. So makakaiba na naman po giraray sa ini yung mga i-discuss pong iniyo si Sir Darius T. Bernardino na hali sa Albay na sarong Associate Professor sa Bicol University of Agriculture and Fisheries, sir. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating kaibigan si Sirlo. Ngayong umaga ay nandito po tayong muli upang ipagpatuloy ang ating talakayan sa School in the Air on Vegetable Production. Noong isang linggo ay natapos po natin ang talakayan tungkol sa kahalagahan ng
farm record keeping. At naiwan po ang tanong kung paano gagawin yung tinatawag na testing sa germination, seedbed construction, at iba pa. Pero bago po natin talakayin ang naunang mga nabanggit na yon, ngayong umaga ay hayaan po muna na magkaroon tayo ng review dun sa naiwan nating talakayan ng isang linggo tungkol sa farm record keeping. Nabanggit po natin na ang farm record ay mahalaga sapagkat ito ay nilalagyan natin ng mga tala kung ano ang ating gagawin, kailan natin ginawa, magkano ang ginastos, ano ang mga ginawa, paano ito gagawin, sino ang gagawa. At ang pinaka-importante sa isang talaan o record ay ito ay nagbibigay sa atin ng basgan at desisyon para tingnan kung panalo ba o talo ang isang proyekto. Kaya hinggil diyan ay nagbigay po tayo ng halimbawa ng isang forma o papel na maaring at ipamamahagi sa atin ng ating mga kaibigan sa ATI. Ngayong umaga, gusto rin po natin na pasalamatan na muli ang ATI sapagkat itong ginagawa natin ay in harmony sa proyekto ng ating pamahalaan tungkol sa pagkakaroon ng available and affordable food. Sa ating proyekto sa gulayan, sa ating bakuran, hindi lang available and affordable, hindi lang affordable, kundi libre sapagkat yung gulay na patutubuin ninyo ay maaari nang dalhin sa ating hapagkainan na hindi na binibili. Ngayon, sa umagang ito po ay mayroon tayong mga paksa. At ang unang paksa na ating tatalakayin ay ang naiwan nating tanong tungkol sa Agri-Ecosystem Analysis o yung tinatawag na AISA. Yung AISA, yung acronym niya ay tumutukoy sa agriculture, kaya yung titik A ay tumutukoy sa agriculture, yung eco tumutukoy sa ecology, yung system, yung S, at saka yung A, analysis. Ang ibig sabihin, Agri-Ecosystem Analysis. Ngayon, sa ating talakayan, ang ibig sabihin ng A, nakafocus po tayo ang ating talakayan sa vegetable production o gulayan. Yung ecology naman, tatalakayin natin, ipaliliwanag natin yung mga kaalaman na dapat nating makuha tungkol sa tanong na ano ba ang nakapalibot o nakapaligid sa gulayan. Mamaya, lilinawin po natin yan. Pag sinabi namang system, ito ay ang individual na mga bahagi o mga sangkap para sa isang kabuuan. Medyo hindi pa gaanong malinaw sa atin yan, pero mamaya lilinawin po natin yan isa-isa. And yung panghuling titik po yung tungkol sa analysis. Pag sinabing analysis, pag-aanalisa, pag-aaral, pagkilala o pagbusisi. Ito po ang isa sa mga tatalakayin natin ngayong umaga, yung tinatawag na Agri-Ecosystem Analysis. Ngayon, malinaw na sa kabuuang pag-aaral dito sa School on the Air mula Oktubre hanggang Pebrero 2017, lahat po ng talakayan ay patungkol sa pagsasanay at paggawa sa ating mga bakuran tungkol sa produksyon ng mga gulay. Maalala ko noong 2007, nakapunta po tayo sa tinatawag na National Vegetable Congress. Lilinawin po natin yung salitang vegetable. Kasi sa ibang bansa, o maging dito man sa Pilipinas, kapag ka sinabing vegetable, gulay, yung tao na bedridden. Pero lilinawin po natin, ang talakayan natin dito ay hindi yung vegetable nang ibig sabihin bedridden, kundi yung totoong gulay.
Kung noong naunang linggo, tinalakay natin yung totoong buto, ngayon tatalakayin natin ang totoong vegetable, totoong gulay. Ngayon, yung tungkol po sa ecology o environment, ano ang mga nakapaligid sa taniman o sa tanim o sa gulay na kung tawagin ay vegetable? Mayroon pong dalawa. Ang una po, yung tinatawag na atmospheric environment. Sa atmospheric environment, ito po ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ano po ang mga nandyan sa ibabaw ng lupa? Unang-una, hangin. Sa reference natin sabi, wind velocity. Para po malinaw, pagka sinabing wind, magbibigay po uli ako ng isang tanong. Gaano po ba kabilis ang hangin? Mga 65 kilometers per hour. Kung tatamaan ang yung gulay na ampalaya, samantalang ito ay namumulaklak. Mabilis na yon. Signal number 2, number 3 na yon. Kapag ka 65 kilometers per hour, ano kaya? Manatili kayang nakagapang yung ampalaya doon sa trellis o palapalan niya? Hindi kaya siya masira? Ngayon, tayo, sapagkat mga magsasaka, alam natin na kapag malakas ang hangin, karamihan, lalo na yung mga gulay na namumunga, kapag mabilis yung hangin, ito ay nasisira. Kaya ang ibig sabihin, baka ang anihin natin ay bagyo. Yung pangalawa po na nakapaloob sa atmospheric environment, yung tinatawag na humidity. Tinatawag yan na halumigmig sa ibang salita. Ngayon, matatandaan po natin na kapag tuyo yung hangin, pagka hindi rin natin nadilig yung halaman, na-observe po natin na sa mga leafy vegetables, madali po siyang atakihin ng mga peste gaya na hanep. Ang tawag, yung mga kuto, hanep. Kaya ang isa po na nakapaloob sa atmospheric environment ay yung tubig. Kung walang regular na patubig ang gulayan, kinakailangan na dalhin ng magsasaka, supplyan siya ng tubig sapagkat kailangan ito. Yung sunlight, kailangan din po yan. Kaya ang tanong natin dyan, ano kaya ang mangyayari sa ating mga gulay kung sa loob ng 30 araw ay hindi siya masikatan ng araw? Alam natin ang mangyayari dyan. Kaya ang ibig sabihin, dito sa atmospheric environment, kukunin natin, aalamin natin yung katangian ng mga gulay at itatanong natin, kailangan ba niya ng maraming sikat ng araw o konti lang? Tinatawag na nabubuhay siya sa isang shady condition. Ngayon, yung temperatura, isa pa rin po yan. Kailangan na alam natin ang katangian ng mga gulay. Ano ba ang temperatura na kailangan niya? Kaya ang tanong diyan, bakit hindi tayo nagpo-produce ng carrot dito sa lowland? Sapagkat ang carrot ay tumutubo sa medyo malamig, mababa na temperatura, 16 to 24 degrees Celsius. Kaya matingkad ang kulay niya, orange. Yun ang magandang kulay ng carrot, kaya pinatutubo siya sa mas mataas na lugar sapagkat mababa ang temperatura na kailangan niya. Ngayon, sa ating pag-aaral, ang huli ay yung tinatawag na mga organismo dito sa ibabaw ng lupa. Karamihan po na makikita natin diyan, yung mga insekto, kaibigan, at kaaway ng mga insekto. At ang dapat na aalamin po natin, yung mga kaaway na insekto sapagkat ito ang mga mapanirang nabubuhay sa paligid ng ating gulayan. Titigil po muna tayong sandali para pagbigyan ang mga paalala ng ating mga kaibigan. Kumusta po kayo? Tayo po ay sumali sa aming SOWA, School on the Air, ating kaugnay. Sabay-sabay po tayong mag-aral ng pagtatanim ng iba't ibang mga gulay.
Walang duda, ang gulay po ay napakahalaga. Kailangan ng bawat isa. Tuwing Sabado po, 9:30 hanggang 10:30 ng umaga. Dito sa PBN Channel 5 o sa radyo 97.5 OKFM. Dito po ay pag-aaralan natin ng iba't ibang teknolohiya. Halimbawa po, IPM, Integrated Pest Management, o pinagsamasamang pamamaraan ng pamamahala ng peste, maging INM o pamamahala ng abono at pataba. Kasama na rin po ang organic farming and good agricultural practices on vegetables. Kasama po ng Agricultural Training Institute sa project na ito ang Municipal Agriculture Office ng Pili, Bula, Canaaman at City Agriculture Office ng Iriga at Naga. Ito'y hatid sa inyo ng DA Agricultural Training Institute. Kasama nyo, kaagapay nyo sa pagsasanay tungkol sa agrikultura. Sana po, samahan nyo kami sa ating kaugnay teleradyo. Diyos mabalos po. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Meron ba kayong kaalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kaalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na makinig at manood sa ating kaugnay Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute Region 5 kasama si Casirlo Nuiles tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga dito sa PBN, TV5 at DCOKFM, ating kaugnay Teleradyo Magazine. Ipagpapatuloy po natin ang talakayan ngayong umaga. Kanina po ay nabanggit natin yung pang-anim sapagkat mayroong 6 na bagay na nakapaloob sa atmospheric environment. Ang 5 po sa 6 na nabanggit sa atmospheric environments ay tumutukoy sa weather conditions na ang mga nabanggit gaya ng wind, humidity, rainfall, light, at temperature ay nagbabago o nagpapalit araw-araw. Ngayon, ang tawag po dyan ay weather conditions. Ngayon, sa pangmatagalan na occurrence ng weather conditions, parang sinusummarize po yan. Halimbawa, sa 1 buwan, 2, 3 buwan. Ang summary po ng mga weather conditions na yan ay tinatawag na climate o klima. Ito ang basihan kung bakit mayroon tayong tinatawag in general, sa ating bansa, mayroon tayong dry at saka wet seasons. Kapag ka dry, ang rainfall, uulan, ay mas mababa po sa 100 mm sa 1 buwan. Ngayon, pagka 100 mm pataas, yun, papasok yun sa wet climate. Kaya kung maalala po ninyo, nung umulan nung 1 linggo, mayroong mga lugar dito sa ating bansa na umabot ng 190 mm yung lalim ng ulan, pero sa loob lamang yun ng 2 araw. Ibig sabihin, pasok na po tayo sa tinatawag na wet months. Ngayon, sa ating pagpapatuloy ng talakayan, yung pangalawa po, yung tinatawag na soil environment. Kanina po, yung atmospheric environment, nabanggit natin na yun ay ang sa ibabaw ng lupa. Ngayon naman, sa soil environment, sa ilalim na po tayo ng lupa. Ang talakayan natin sa ilalim ng lupa. Pero hindi po 6 feet below the ground. Ito po, sa soil environment, lilinawin po natin ang mga nakapaloob dito. Una, soil air, soil water, yung nutrients, yung mga pagkain ng tanim, nandiyan po yan sa lupa. Mga organisms o organismo, yung mga malalaki nakikita ng mata at hindi tinatawag na macro and microorganisms. Yung temperatura rin po, yung temperature sa lupa, saka yung organic matter. Halimbawa, ang tubig, soil water,
ay dumadaloy sa mga ugat galing sa ilalim ng lupa. Ang hangin sa lupa ay nagpapabilis sa paglago ng mga ugat. Ang nutrients ay mga sustansyang kailangan ng tanim, yung tinatawag natin na macronutrients, halimbawa nitrogen o nitrohina, posporo o posporo, mayroong potassium, calcium, magnesium at saka sulfur at iba pa. Ito ay nakatutulong, ang mga sustansyang ito ay tumutulong sa pagpapibilis ng paglago ng mga gulay. Yung pang-apat po, yung organic matter o kapag mabilis ang talakayan, OM, ito po ay nagpapanatili na mataas ang moisture o halumigmig sa lupa. Kaya kapag mababa po ang organic matter ng lupa, malamang pagka uminit ng 2 o 3 araw, tuyong-tuyo na po ang lupa. Kinakailangan nating maglagay ng artificial na tubig, yung tinatawag na irigasyon. Kaya ang organic matter po ay tumutulong, sabi nga, ika nga sa English, sabi niya, organic matter increases the water holding capacity of the soil. Ang temperatura po ay may kaugnayan sa paglago o pagkamatay ng mga organismo. Mayroong mga organismo na kapag sobrang taas na ng temperatura, namamatay na sila. Anong kalagayan ng organisms? Kung wala po itong mga organismo na to, malamang tampak na po ang mga bagay, mga katawan ng tanim, mga katawan ng animals na hindi nabubulok sapagkat ang organisms po ay tumutulong sa pagkabulok ng tinatawag na biodegradable materials. Kung wala po ang mga yan, kapag kamamatay po ang mga organismong yan, wala tayong organic matter. Kaya sa pangkabuuan, ang system o sistema sa ISA ay ang atmospheric at soil environments. Ito po ang bibigyan natin ng emphasis dito sa ating talakayan. Na ang ibig sabihin sa system, ito ang mga bahagi o individual, subalit magkahalo o magkakasamang mga sangkap sa pagbuo ng isang sistema o istruktura na kapag kasapat o tama lang matanggap ng tanim sa mga ito, ay tiyak na maganda at mataas ang uri ng dami at dami ng gulay na ating makukuha. Sa mga pag-aaral at pananaliksik, mayroong tinatawag na Liebig's Law of the Minimum na simple lang po ang paliwanag dyan. Kapag yung mga atmospheric and soil environments, kapag may kulang po doon, ay hindi tataas ang ani sapagkat nalilimitahan siya noong kulang na supply halimbawa ng tubig, ng nutrients, etc. Ay ayan po ang Liebig's Law of the Minimum, medyo technical, pero yun po ang ibig sabihin nun. Ngayon, sa ating proyekto sa vegetable production, dahil ang lupa ay hindi maaring ilipat kung saan natin gusto, kaya ito ay siyang pagdadalhan natin ng mga bagay na kailangan ng mga gulay na ating patutubuin. Kaya sa ating talakayan ngayong umaga, kailangan na magmula doon sa summary ng atmospheric environment at saka yung soil environment, yung wala po doon sa lupa ay kinakailangang supplyan natin at dalhin natin doon upang sa gayon ay ma-address yung pagkukulang niya doon sa lupa. Upang sa ganoon, kapag nailagay natin yung doon sa lupa, makukuha natin yung specific na objective natin kung gaano ba karami ang maaari nating anihin sa isang kapirasong lupa kung ano man po ang gulay na ating itatanim. Kaya sa mga susunod na talakayan natin ay ating ipaliliwanag sa inyo, sa ating lahat, sa mga naka-enroll dito sa School on the Air,
Ang isang gagawin natin sa susunod, magkakaroon po tayo ng hands-on. Tutulungan kayo ng mga taga-ATI at saka sa LGU siguro para inyong gawin sa inyong mga identified na gulayan ang tungkol sa hands-on na ito ang gagawin natin hinggil sa activity natin tungkol sa Agri-Ecology Systems Analysis. At yan po ang tatalakayin natin ngayong umaga, susunod, ay yung tungkol sa soil sampling and analysis o pagkuha ng lupang susuriin o ipasusuri bago natin isunod yung isa pang mahalagang paksa tungkol sa land preparation o paghahanda ng lupa. Meantime, lalabas po muna tayo para paunlakan ang susunod na mga paalala sa atin. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. I'd like to ask you, ano ang pwede natin gawin sa Bicol within the parameters of the vision of the President of the Republic of the Philippines right now? So please bear with me. Allow me to present to you yung ating bagong pananaw sa agrikultura. No? Ang atin pong mission is available and affordable food. Wala pa akong narinig na presidente in recent memory, correct me if I'm wrong, Congressman Lagman, but I have not heard a president in recent memory who really gave emphasis to food production, availability, and affordability of food as one of his major campaign promises. But this president did in the last campaign. Sabi niya, it is my moral obligation to provide available and affordable food for my people. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Maray na aga po sa Saindo Cabos. Ako po si Ruben de los Santos, ang City Administrator ng Siyudad Canirica. Sa ngaran po kan sa muyang namumutan na alkalde, si Mayor Madel Yorubi Alpilor. Ako po minapasalamat sa ATI, Agricultural Training Institute, digdi sa tuyang lugar, na nagkaigwa po sinda kan magayon na programa sa School on Air on Vegetable Production. Ninhuli po tayo dakulang katabangan sa mga estudyante na yaon po digdi sa Siyudad Canirica. Igawa po kita ng 100 student direct enrolled na po yan. Hindi po dakulang katabangan sa Sainda. Ninhuli ta manunuodan ninda ang mga panibagong teknolohiya, panibagong programa kan agriculture. Kaya pinapaabot ko sa Saindo na lugod ang tabayanan ninyong maray dahil nindo kaligtaan ang kada oras ng pagprograma sa radyo o kaya sa telebisyon tayo hindi po kapakapakinama. Siring man, ito pong ibang gusto man, maski po ba ko kamong enrollees, kung gusto po nindo magdalan, kung gusto po nindo manood kan programang iniimbitaran na po kamo na magdamog asin magdalan sa kada oras na programa kan Agriculture Training Institute sa laog kan sa Indong harong manonood na kamo kan mga bagay sa pagtanong. Iraray, sa ngaran po ni Mayor Madel, ako po minapasalamat. Siring man, ini-encourage ko ang gabos na Irigenyo na tabi magdalan kita asin magdamog kan programa kan ETI. Salamat po sa inyo, gabos.
Meron ba kayong kaalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kaalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na makinig at manood sa ating kaugnay Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute Region 5 kasama si Casirlo Nuiles tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga dito sa PBN, TV5 at DCOK-FM, ating kaugnay Teleradyo Magazine. Magbabalik po tayo sa ating paksa ngayong umaga at ang natalakay natin ay ang tungkol sa AISA o Agri-Eco Systems Analysis, na ang binigyan natin ng emphasis ay yung tungkol sa atmospheric at saka soil environments. Doon sa atmospheric environment, marami ang mga bahagi. Nagbigay tayo ng 6 na mga bagay na nakapaloob sa atmospheric environment at saka yung sa soil environment. Sa atmospheric environment po, yung nabanggit natin, yung wind, tubig, ulan, yung humidity, yung rainfall, yung temperature, yung sunlight, na yan ay pabago-bago, araw-araw, kung minsan mainit, kung minsan maulan, kung minsan mahangin, kung minsan maulap. Yun ang mga bagay na nagbabago araw-araw. Ngayon, yung tungkol po sa soil environment, tandaan po natin na gaya ng sa tao, nangangailangan tayo ng pagkain na pinanggagalingan ng sustansya. Ngayon, ang mga sustansya na kailangan ng tanim ay yung mga pataba, organiko o inorganikong sangkap, na kung iisa-isahin po natin, mayroon tayong tinatawag na macronutrients na kailangan ito ng tanim na medyo marami-rami na kailangan ng tanim. Halimbawa, yung nitrogen, phosphorus, yung potassium, yung calcium, magnesium at saka sulfur. At mayroon din po tayong tinatawag na micronutrients. Ang ibig sabihin ng micronutrients, medyo konti lang ang kailangan ng tanim. Halimbawa, yung boron, sodium, aluminum, yung chlorine, manganese, vanadium at saka yung iron. Itong mga sustansya o mga material na kailangan ng tanim sa medyo malit lang na volume. Ngayon, bago po tayo magtapos, ihanda po natin ang ating mga papel at ballpen at magbibigay po tayo ng pagsusulit o examination. Kung handa na po kayo, ito po ang unang tanong. Hinggil sa Agri-Eco Systems Analysis, magbigay ng 5 bagay na dapat maanalisa, mabusisi o malaman sa ilalim ng tinatawag na atmospheric environment. Ulitin ko po ang unang tanong. Magbigay ng 5 nakapaloob sa atmospheric environment na dapat nating maanalisa. At ang pangalawang tanong po, magbigay rin po ng 5 bagay o halimbawa na dapat mabusisi sa ilalim ng soil environment. Nakuha po natin? Ulitin po natin ang pangalawang tanong. Mga bagay na nakapaloob sa atmospheric, yung una, atmospheric environment, at yung pangalawa, mga bagay na nakapaloob sa soil environment. Okay? Nakuha na po ninyo? Kung nakuha na po ninyo, kukunin yan ng mga sagot ninyo ng ating mga kaibigan, nila Casirlo at saka yung mga kasama niya rito. Yung proseso, may pupunta dyan sa inyo, whatever mechanics, hanggang sa natipon yung sagot at yung pinakamataas yung sagot na makukuhang tama, isa yun sa mga kandidato na mabibigyan ng bonus. Christmas bonus, regalo. Ang ibig sabihin, pagka nasagot nyo yan ng perfect,
bibigyan din kayo ng perfect na regalo. Marami pong salamat sa inyong lahat at sana po sa susunod nating talakayan, palagi kayong at all ears para sa mga examination na susunod. Magandang umaga po sa inyo lahat. Inabot na naman po kita kang sa tuyang pamamaaram sa aldaw na ini. Medyo napapagayon kita sa sa tuyang discussion kay Sir Darius. Pero mapadagos man po girarayan si Sir Darius sa susunod na Sabado ang sa iyang leksyon. Salamat Sir Darius sa imong magayon na pag-discuss na klaraduhon na maray siya. Sana pa sa tuya pong mga naghihinanyog asin ang mga tuyang estudyante sa tuyang ating kaugnay, nakuha po talaga nindong maray. So, Sir? Okay, thank you very much, Mike. At pa rin po sa inyong lingkod, Casirlo Lunes, na nag-iimbitar sa maabot na naman pong Sabado para pa rin sa sarong edisyon ng ating kaugnay Teleradyo Magazine. Diyos maranaga po sa inyong kabos. Meron ba kayong kalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na makinig at manood sa ating kaugnay Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute Region 5 kasama si Casirlo Nuiles tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga dito sa PBN, TV5 at DCOK-FM, ating kaugnay Teleradyo Magazine.